ang number one tanong nila coming from the weekend ay ano nangyari sa Senado? Ayun na nga. Ang daming nangyari, Alam niyo po, nagulat eh. mga kapatid, based doon sa mga ganap over the weekend, yung pagre-resign, hindi pala, pagbibitiw or pagre-resign ni Senate President Senator Ping Lacson bilang head ng Blue Ribbon Committee. Nagbitiw sa doon. Tapos, may mga pagtawag ng snap election. Ayun na nga, nakakaloka. Ni Bakit Senator ba may Cayetano. pa-snap election? Pero lahat yan, of course, we were all chasing sound bites from the senators over the weekend hanggang kayo ng umaga po. Pero buti na lang at kusa na po na nag-press con si Senate President Tito Soto. That says a lot po. Ibig sabihin, kahit na yung iba duda doon sa sinasabi niya na stable yung minority and majority, hindi pa rin nasagot kung nagkaroon ba ng attempt. Pero one thing is sure, mga gapangan. okay na sila ngayon. Dapat na nandoon si Senate President Tito Soto po kanina. Okay na po yun. Kumbaga, ang mababago lang nga, yun nga, iba na yung, at hindi pa na-reveal kung sino yung magiging Blue Ribbon Committee Chair. Yan ang malaking tanong. Sino yung papalit? Mangyayari na sa investigasyon. Sabi ni Senate President Tito Soto, meron daw siyang maisip na 4 na posible. Yes, Apat hinihintay natin senador. kung sino yung 4 na yan. Pero merong mga matutunog na talaga yung pangalan eh. Nabulong sa akin kanina ni Mayan. Pero kasi bawal pang sabihin. Ayoko yung isa, yung binulong mo. Ay, hindi baka magkatotoo. Pwede bang ayaw din. Pwede bang buhusan ko kayo ng malamig na tubig? Diyos ko, ano na naman yan? Baka ginawin kami dyan. Ano ba? Kahit magpalit, decidido na sila not to continue with the flood control investigation. Parang yung ginawa ng Congress na hindi na itinuloy. Doon na sa body na yung inassign ng ICI Pangulo na talaga, Independent gagawa. Commission for Infrastructure. So, kumbaga, magpalit or hindi, yun na rin naman ang magiging ending at least sa Senado niyan. Although madami kasing nagsasabi na importante yung pagdinig nila sa Blue Ribbon, kahit na ang maghahabol naman talaga sa pagsasampa ng kaso ay ICI. Sa kanila manggagaling yung recommendation. Kaya lang kasi yung mga pag-aaral ba ng mga legislative aspect na ano ba yung mga batas na kailangan nating baguhin dito? Siyempre, ipupush ko na naman yung party list system. Pag-aralan nyo, day. Ano ba? Sige. Mabuti pa, ipa-recap natin sa ating kasamang si Marymon Reyes, mga kapatid, yung naganap po at least yung over the weekend at saka yung kaninang maghapon po. Tapos bibigyan din namin kayo ng mga update tungkol sa mga insider, insider na mga information kung bakit ang naging ending nga nito ay si SP Soto pa rin ang nandoon. Ang umupo. Kahit na sinasabi na nagkaroon daw ng pag-uusap. At kung bakit nilisan na ni Senator Lacson yung posisyon bilang Blue Ribbon Committee Chair. Mamaya po may mga ganun tayo. Pero unahin natin ang mga naganap sa Senado with Marymon Reyes. Marymon, what's the update? Ning Jovi Chiki Mase, kaninang tanghali nakausap nga ng media itong si Senate President Tito Soto at na-share niya na nagkausap sila ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson at na-share niya daw na frustrated itong si Senator Ping. Hindi raw stress kasi marunong na raw sa stress itong si Senator Lacson, pero frustrated siya dahil magsasagawa daw ng hearing yung Blue Ribbon sa pamumunuan niya. Meron daw umaangal. Pag hindi raw nag-hold ng pagdinig, meron daw umaangal. So, nagkakaroon ng frustration dun yung senador. At ang nasabi naman ni Senator Ping over the weekend, kung meron nga growing yung mga hindi nasisiyahan na sa kanyang kapwa senador sa kung paano ginagawa yung pagdinig ng Blue Ribbon, nakikita niyang option yung pagre-resign. And kanina naman, mag-aalas 5 ng hapon, nag-submit na
ng formal resignation letter itong si Senator Ping at sinasabi niya nga doon yung growing disappointment mula sa kanyang mga kapwa senador. So pero hindi naman ito napipigilan yung kanyang laban pa rin sa korupsyon. Ang sabi ni SP Soto diyan, pag-uusapan nila especially ng majority by Wednesday or Thursday through a caucus kung sino yung kanilang i-elect na magiging committee chairman. Sabi kasi ni SP Soto kaninang tanghali, since wala pa during that time yung formal resignation letter, hindi pa naman daw final, wala pa naman daw yung hindi pa siya na-address sa plenary session sa floor. So ang hinihintay kanina tanghali yung letter o kaya naman yung pag-a-address na talaga ni Senator Ping sa session. Pero since eto na yung nakapagbigay na nung sulat, ang sabi kanina latest ni SP Soto, pag-uusapan daw nila at titignan nila ngayon kung sino yung papalit. May nakikita si SP Soto na 4 mula sa mga senador na maaari pumalit dito, pero very big shoes to fill daw ang mangyayari sa susunod dito kaya Senator Ping. Balik sa inyo. Pero linawin ko lang, meron, although parang napahapyawan na namin to kanina. Yes, importante ang Blue Ribbon Committee, hindi lang dahil dito sa flood control issue, dahil marami pang dapat imbestigahan na iba pa, no, na mga talagang malalaking mga bagay. Pero Mary, tama ba na kung sakasakali kahit magpalit ng liderato ang Blue Ribbon Committee, hindi na rin naman nila itutuloy nga itong investigasyon tungkol sa flood control? Oo, Jovi, ang nasabi kanina ni SP Soto, tutuloy na ng ICI itong mga pag-investigasyon tungkol sa anomalous sa government projects, pero lahat naman ng naging findings, lahat ng mga dokumento na nakuha o naipon ng Blue Ribbon Committee sa past 6-7 hearings nila, ibibigay nila sa ICI. Pero sabi rin ni SP Soto, buhay pa rin naman daw ang Blue Ribbon Committee, pwede lang daw magkaroon ng postponement sa mga hearings nito, pwede rin maiba lang yung schedule, pero buhay pa rin kasi ito lang din yung katawan na sa lehislatibo na maaaring gumawa ng motu proprio investigations, hindi na raw kailangan ng bill, hindi na raw kailangan ng privileged speeches, kaya buhay pa rin naman daw ang Blue Ribbon. Hindi din naman mababago nito yung ito kasi may mga personalidad na cited for contempt, sina Bryce Hernandez, Henry Alcantara, JP Mendoza at si Curly Discaya. Since yung contempt nila is cited during the Blue Ribbon Committee hearings, na buhay pa rin naman daw yun at yung custodiya nasa Senate pa rin naman daw. Follow up lang ako, ladies. Pero aware ba, at least yung mga nakausap po mga senador ngayong maghapon or kahit si Senate President Tito Soto, na meron tuloy impresyon ang publiko after yung kaguluhan over the weekend. Nagsalita rin pati supposedly si Senator JV tungkol dun sa concern niya sa mga kapwa senador niya na baka pwedeng madamay dun sa flood control mess. Tapos ay ito nga at biglang may desisyon na wag na ituloy, tapos magpapalit ng liderato yung Blue Ribbon Committee na baka hindi to pro-truth. Imbis na gusto nating malaman yung katotohanan, parang lumalabas, nagdudulan tuloy yung mga tao na meron ba tayong pinagtatakpan. Groovy, ang last pang nasabi dyan ni Senator J.V. Ejercito, siya plus 4 senators from the majority, tinitignan nila yung possibility na aalis sila mula sa mayorya, magiging independent block sila. And nung hindi pa natin nakakausap si SP Soto, inaantabayanan din natin kung matuloy yung pag-alis nitong 5, kung magmo-merge ba sila doon sa minority composing of 9 senators, so magiging 14 yun, and doon pwedeng magkaroon ng pagbabago sa liderato. Pero ang nasabi naman kanina ni SP Soto, itong naging remark daw ni Senator JV, rehash na lang daw yun ng naging remarks niya mula sa isang interview 2 weeks ago. Yun kasi yung kasagsagan na nagsabi si Senator Ping tungkol sa yung budget insertion sa 2025 national budget, involved dyan yung mga senador ng 19th Congress. Pero pinaliwanag naman daw ni SP Soto, ano nga ba itong mga insertion, ano nga ba itong mga amendments. So, nasettle naman na raw yung unang naging sentimiento ni Senator JV. At sure naman si SP Soto, sabi niya kanina, kung tatanungin daw ulit si Sen JV, ide-deny niya naman na raw yung una yung nasabi tungkol dito. At sabi din ni SP, so far naman, pagdating sa kumpiyansa niya sa majority, sure daw siya, wala pang kakalas, stable pa ang majority at minority. Nakausap niya rin naman daw si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Wala naman daw pang kinakausap na tao si Senator Alan. So, kumpiyansa pa sa ngayon itong si SP Soto sa Senado. Okay. Marymon, alam ko nabanggit ni SP kanina na 4 yung posibleng pumalit bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero may natutunugan ba kayo dyan na mukhang nanliligaw para maging
chair o kung sino yung maingay na pangalan? Mase, so far wala pa. Even na kaninang tanghali, nung kinukulit ng media si SP Soto, wala siyang talagang na-drop na names, wala rin tayong napakiramdaman. Pero ang sabi niya, yung 4 na nakikita niya, they should be very good daw dahil nga malaki-laki yung shoes na pupunan nitong susunod na papalit kay Senator Ping. At ang sabi naman kanina ni SP Soto, aaralin niya raw ngayon or nila, lalong-lalo na kung nag-caucus ang majority, kung paano nga ba, sino nga ba ang papalit kay Senator Ping. May narinig kasi kami kanina. Sige, wag na lang. Sana hindi magkakatotoo. Okay. Ay, teka lang. Yung snap elections. Sige. Kamusta na? Si Senator Alan Peter Cayetano, ba't naman bigla niyang naisip yan out of the blue, no? Snap elections na lang. Oo, Mase, ang gusto niya kasi dito is maibalik yung tiwala ng publiko sa pamahalaan. So parang ang nais niya mangyari sa panawagan niya, magre-resign lahat ng national officials at magkakaroon ng government reset. So even yung mga incumbent officials, hindi sila pwedeng mag-participate sa isang election cycle. So dito clean slate, magsisimula ulit ng malinis. Pero ang nasabi dyan ni SP Soto, hindi raw yan ang solusyon dahil ang una, walang legislative framework, walang constitutional basis, yung nais na snap elections ni Senator Alan. Plus, naging concern din kanina ni SP Soto, paano raw yung mga opisyal na hindi guilty? Paano raw yung mga opisyal na guilty? So, marami daw yung uncertainty na mangyayari kung sakaling magawa itong snap elections. Ang sabi rin naman ni SP Soto, kung sakaling gusto raw ibalik yung public trust, meron namang ibang mga pamamaraan na magagawa yun. Una na raw, yung transparency sa budget process na ginagawa ng Senado. Pangalawa, hinihikayat ni SP Soto na maging yung ICI daw, i-publicize nila yung mga updates sa kanilang investigasyon. At pangatlo, para naman daw sa judiciary, siguruhin daw na itong mga nasasangkot, meron daw talagang karampatang kasong maipapataw para raw masiguro yung transparency. Pagka nagawa naman daw yun, nakikita ni SP Soto, babalik naman daw yung tiwala ng publiko sa pamahalaan. Okay. Sige. With that, papasalamat muna tayo kay Merrimon Reyes sa kanyang report tungkol sa mga nagaganap po sa Senado. Thank you, Thanks, Merrimon. Merrimon. Salamat, Ah, Merrimon.